Isa itong kwentong hango sa mga tunay na pangyayari tungkol sa isang dalaga na di umano ay walang bakas na nawala sa kanilang tahanan. Isang 19 anyos na dalagang nagngangalang Mila. Nakatira sa isang maliit na barangay, sina Aling Rhea at ang kanyang anak na si Mila. Ang payak na tahanan ng mag-ina ay katabi lamang mismo ng pamosong ilog Tagig na siyang naghihiwalay sa naturang barangay mula sa kabihasnan ng syudad. Nabubuhay ang mag-ina sa pamamagitan ng pagtitinda ni Aling Rhea ng mga kakanin na sikat sa lokal na bayan ng Taguig. Kadalasan matatagpuan ang ginang sa labas ng simbahan ng San Martin na siyang patron ng nasabing lugar. Ang kanyang nag-iisang anak naman na si Mila ay nasa first year college na ng kursong BS Nursing sa isang pampublikong kolehiyo na di kalayuan sa kanilang lugar. Malaki ang tiwala ni Aling Rhea sa anak. Mabait kasi ito at matalino. Isa sa mga dahilan kung bakit iginagapang ng biyudang pag-aaral ng anak ay sa kadahilan ng alam niya na ito ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Mataas din ang pangarap ng anak. Nais nitong kumuha ng kursong nursing upang madaling makapagtrabaho sa ibang bansa kung saan higit na mataas ang sweldo. Payapa na sana ang pamumuhay ng mag-ina kung hindi lamang naganap ang isang di inaasahang pangyayari. Isang hapon ng Oktubre ng nagdaang taon ay nawalang parang bula si Mila. Hindi na ito naaabutan pa ng kanyang ina pagdating ng huli mula sa paglalako ng kakanin sa may simbahan. Wala rin ni isang nakakita man lamang sa dalaga. Matapos itong umuwi noong hapon na yun mula sa paaralan, ay wala na itong bakas na iniwan pa. Lahat ay nabahala, maging ang mga kamag-aaral at mga kapitbahay ng dalaga. Alam nilang hindi magagawang maglayas ni Mila. Masyado nitong mahal ang ina at hindi nito magagawang umalis ng ganon lamang. Isang linggong hinanap ng buong barangay ang dalaga. Nagumpisa ng magbigil ang ilan. Inumpisahan na rin ang hapunang pagdarasal ng magkakapit-bahay upang maihiling ang kaligtasan ng nawawalang dalaga. Hindi na rin naman nagawa pang maghanap buhay ni Aling Rhea. Halos wala na siyang tulog at panay lamang ang pag-iyak sa sobrang pag-aalala. Sinasamahan na lamang siya ng mga pamangkin at kamag-anak sa kanilang bahay upang masigurong nasa maayos ang lagay niya. Mag-iisang buwan ang lumipas, subalit walang Mila ang umuwi o nagtagpuan ng sino man. Hindi na rin nakabalik pa sa normal ang buhay ni Aling Rhea sa misteryosong pagkawala ng anak. Isang pamangking babae ang kanyang nakakasama sa kanyang tahanan, si Marin na halos kaedad lamang din ng nawawalang pinsan nitong si Mila. Isang hapon ay kukunin sana ni Marin ang mga maruruming damit ng tiyahin upang labhan ang mga iyon. Si Aling Rhea naman ay kasalukuyang nakikabalita sa ilan nilang mga kamag-anak sa kalapit na barangay nang may maganap na hindi inaasahan. Pagpasok ni Marin sa kwarto ng tiyahin ay nagitla ito. Isang babaeng basang-basa ang buong katawan ang nakita nitong nakaupo sa may gilid ng kama. Pinagmasdan itong mabuti ni Marin, subalit hindi niya makilala ang babae. Nakatakip kasi ang buong mukha nito ng mahabang buhok na tinutuluan pa ng animoy tubig. Maputik din ang suot nitong pilas-pilas na kamison. Napansin din ng dalaga na nangingitim na ang balat ng babae na tila isa na itong malamig na bangkay. Sino ka? Tarantang tanong ni Marin sa misteryosong babae. Ngunit imbis na sumagot, ay huminga lamang ng malalim ang babaeng basang-basa sa tubig. Kasunod niyon ay ang pag-usok ng hininga nito na tila nasa isang malamig na lugar. Noon ako maripas ng takbo si Marin papalabas ng bahay. Nang makalma ay nagpasama pa ito sa ilang mga kapitbahay pabalik sa bahay ni Aling Rhea. Subalit wala na raw ng babaeng nakita nito. Katakataka ding basang-basa ang loob ng bahay na tila may naglakad na tumutulo ang damit sa buong kabahayan. Na mga sumunod na gabi ay isang kapitbahay naman ang nakakita ng misteryosong babae. Kukunin na sana ni Aimee ang kanyang mga sinampay sa gilid ng ilog nang may mapansin siyang isang babaeng nakalubog ang katawan sa may maruming bahagi ng ilog. Bagaman puno yun ng mga halamang tubig, ay kitang-kita ni Aimee ang babae na unting-unting lumulubog papailalim sa ilog. Kagaya ng nakita ni Marin, natatakpan din ng mahabang buhok nito ang mga mukha ng babae kung kaya't hindi niya ito nakilala. Naging katatakutan sa buong barangay ang sinasabing aparisyon ng misteryosong babae na basa sa tubig. May ilang beses din kasi itong nagpakita sa iba't ibang tao sa loob ng barangay. Ngunit isa man sa kanila ay walang nakakakilala dito.
Hanggang sa dumating na nga ang mga kamag-aaral ni Mila sa kanilang tahanan kasama ang mga guro upang makibalita sa ina nito. Isa sa kanila si Julie na malapit na kaibigan ni Mila noong hindi pa ito nawawala. Alam din halos ng lahat na may kakaibang kakayahan si Julie. Mayroon daw itong third eye. Hindi pa man pumapasok si Julie sa loob ng tahanan, ay ramdam na niya ang kakaibang presensya sa loob. Kahit malamig ang simoy ng hangin sa labas, ay pawisan at balisa ang dalaga. Tila hindi maganda ang pakiramdam. Habang naghihintay ang mga kaklase at guro ni Mila, sa paglabas ng ina nito mula sa kwarto, ay tahimik na naghintay ang grupo sa may salas. Sandali lang ho. Medyo masama kasi ang pakiramdam ni Rhea. Giniginaw sa kwarto, pero lalasbas daw ho siya. Saglit lamang. Paghingi ng paumanhin ng isang nagmamalasakit na kapitbahay sa mga guro at kaklase ni Mila. Hindi pa rin mapawi ang pagkabalisa ni Julie. Hanggang sa matuon ang kanyang paningin sa may sahig ng bahay. Doon ay kitang-kita niya ang tila mga bakas ng mga paa na nagbasa sa tuyong sahig ng salas. Ang mga basang yapak na tila nagmula sa labas ng bahay ay dumaan sa may salas papasok sa nag-iisang kwarto ng bahay kung saan nagpapahinga ang ina ni Mila ni si Aling Rhea. Hindi na nakatiis si Julie. Tumayo siya at tinungo ang silid ng ginang. Hoy, saan ka pupunta? Tanong ng isa nilang kamag-aaral, subalit parang walang narinig ang dalaga. Dahan-dahan niyang sinundan ang mga bakas ng yapak hanggang sa mapasok niya ang kwarto ng mag-ina na kung saan ay bukas naman ang pintuan. Julie, ikaw pala. Mahinang bati ni Aling Rhea na tila namamaluktot sa ginaw na nakakumot pang nakahiga sa may papag. Nang tingnan ni Julie si Aling Rhea, ay halos panawan siya ng ulirat sa nakita. Agad siyang namutla. Nanlaki ang mga mata at pakiramdam ng dalaga ay maging ang kanyang ulo ay lumaki sa kanyang nakikita. Bakit iha? Anong problema? Nagtatakang tanong ni Aling Rhea sa kaibigan ng anak. Tita, si Mila po, nakayakap sa inyo dyan sa papag. Ha? Gulat na sabi ni Aling Rhea, sabay balikwas mula sa pagkakahiga sa kama. Kaya po kayo giniginaw, nakayakap po mula sa likod ninyo si Mila. Basang-basa po siya. Anak ko, napahiyaw na lamang si Aling Rhea sa narinig. Doon na niya napagtanto kung bakit lagi siyang giniginaw sa tuwing mahihiga sa kanilang papag. Alam niyang walang dahilan upang gumawa ng kwento si Julie, na matalik na kaibigan ng anak. Noon na umiyak ang dalawang babae. Hindi nila akalain na multo na lamang pala ni Mila na hindi pa rin magawang umalis sa bahay. Nasa loob lamang ito ng kanilang kwarto, basang-basa at giniginaw. Sa tulong na rin ni Julie ay nalaman ng lahat ang buong pangyayari. Nagkulong sina Aling Rhea at Julie sa loob ng kwarto habang matiyagang tinangkang kausapin ni Julie ang kaluluwa ni Mila na hindi pa rin umaalis sa loob ng kanilang kwarto. Napag-alamang kusang nagpakamatay ang dalaga. Tumalon ito sa ilog ng malamang sa murang edad ay aksidente itong nabuntis ng yobyo. Alam nitong hindi matatanggap ng ina ang pangyayaring iyon kung kaya't sa sobrang gulo ng pag-iisip ng dalaga ay nagawa nitong tumalon mula sa kanilang likod bahay sa malalim na bahagi ng ilog. Sa lalim at sa dumi ng tubig ay agad nalunod ang dalaga sa ilog. Sa pamamagitan ni Julie, humingi ng kapatawaran si Mila sa ina at bago pa man ito maglaho ay sinabi nitong may iniwan itong sulat sa loob ng tukador, isang lugar na hindi pa nagagawang hagilapin ni Aling Rhea. Matapos mawala ang kaluluwa ni Mila sa kanilang kwarto, ay agad hinanap ng dalawang nasabing sulat. Hindi naman sila nabigo at agad nila yung nakita. Iyon na ang kumpirmasyon sa mga nakita at narinig ni Julie mula sa hindi pa rin matahimik na kaluluwa ni Mila. Nakapaloob sa sulat ang dahilan ng pagpatakiwala ng huli at paghingi ng tawad sa mahal nitong ina. Nang sumunod na araw, sa tulong ng mga lokal na opisyal ng lugar, ay agad nagkaroon ng search operation para sa nawawalang katawan ng dalaga. 6:00 natagpuan ang bangkay ni Mila na nalibing na sa makapal na putik mula sa ilalim ng ilog di malayo sa kanilang tahanan. Sa ngayon ay tahimik na ang buong barangay. Tila natanggap na rin ng mga tao rito ang malagim na katapusan ng isang dalagang napamahal na rin sa kanila. Subalit paminsan-minsan ay may mga pagkakataon pa rin na may nasusulyapan sa may ilog.